Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, nagbubukod ang Panginoong Diyos ng mga tao para maging sa Kanya. Dahil po sa dami ng mga suliranin at mga pagsubok sa buhay na sa kasalukuyan ay pinalala pa ng mga digbaang nagaganap sa gitnang silangan, karaniwan na tayong makakakita ng mga taong madaling masiraan ng loob. At ang marami nga ay lubos nang nawawala ng pag-asa. Hindi lamang sa panig ng mga tao ng sanlibutan ito, kundi maging sa panig ng ibang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lalo na nga ngayon na ang Iglesia ay pinadadaan ng Diyos sa maapoy na pagsubok. Gayunpaman, ang tunay na mga lingkod ng Diyos ay laging nagsisikap na maging matatag sa pagharap sa mga suliranin at mga pagsubok dahil batid nila na ang pagsuko sa mga ito ay nagpapakita ng kahinaan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Nagpapahiwatig din ito na nakalimutan na nila o hindi nila lubos na naunawaan na ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila pinili o ibinukod ng Diyos ay upang maging kanyang bayan at matanggap o matamasa ang eksklusibong karapatan at pribilehiyong ipinangako ng Diyos sa kanila. Alin po ang karapatan at pribilehiyong ito na ibinigay ng Diyos sa mga lingkod niya na pinili at ibinukod niya? Bago po natin ito sagutin ay alamin po muna natin, may patakaran po ba ang Diyos na pumili o magbukod ng mga tao para sa Kanya? Magsimula po tayong bumasa sa Aklat ng Awit sa 4, talatang 3. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang Kanyang sarili ang banal. May patakaran po ba ang Diyos upang pumili o magbukod ng mga tao para sa Kanya? Meron po. Ang sabi sa talatang binasa natin, talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang Kanyang sarili ang banal. Totoo po na ang lahat ng mga tao ay nilikha o nilalang ng Diyos. Subalit hindi po totoo na ang lahat ay pinili o ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Sino po ang ibinukod ng Diyos? Ang itinuturing niyang mga banal. Ano po ba ang katunayang pumipili o nagbubukod ang Diyos ng mga tao upang maging sa Kanya? Ayon po sa Biblia, sino ang mga unang taong pinili o ibinukod ng Panginoon Diyos? Basahin natin ang nakasulat sa Deuteronomio 7:6-8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Ano po ang katunayang pumipili o nagbubukod ang Diyos ng mga tao upang maging sa Kanya? Binasa natin ang ginawa ng Diyos na pagpili o pagbubukod sa unang bayan niya sa Israel. Itinangi po sila ng Diyos na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa.
Bakit po sila pinili? Ibinukod o itinangi ng Panginoon Diyos dahil ba sila ay marami sa bilang o mayaman kaysa ibang mga bayan na nasa ibabaw ng lupa? Hindi po. Sila pa nga ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan o kaunti sa bilang. Hindi lang yon. Itinuturing sila ng mga Ehipsyo na mga alipin o hamak. Bakit nga sila pinili? Ang sabi sa talata, kundi dahil inibig sila ng Panginoon at dahil tinupad niya ang kanyang sumpa o pangako na ipinangako niya sa kanyang mga magulang. Sino po ang tinutukoy ng mga magulang ng Israel? O ang pinagmula ng lahi ng Israel? Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Tagos yun sa buong kalahian ng Israel. Ang talatang nabasa natin ay nagpapakita lamang na ang batayan ng Diyos sa pagpili o pagbubukod ng isang bayan para sa kanyang sarili ay hindi ang katayuan sa lipunan, ni ang dami sa bilang. Kaya maling isipin ng isang samahang pangrelihiyon o iglesia na sila ang tunay na sa Diyos dahil sa malaki ang bilang nila o marami silang mga kaanib, mayaman at makapangyarihan. Subalit, nakalulungkot na ang unang bayan ng Diyos, ang Israel, ay hindi po nanatiling tapat sa Diyos, kundi tumalikod sila sa Kanya at sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa kanila mula pa sa panahon ng kanilang mga magulang. Magkagayunman, ipinagpatuloy po ba ng Diyos ang kanyang patakaran na pumili o magbukod ng mga tao para sa Kanya pagkatapos na tumalikod sa Kanya ang bayang Israel? Opo, pumili o nagbukod ang Panginoon Diyos ng mga tao sa panahong Kristiyano. Sino po ang pinili o ibinukod ng Diyos sa panahong Kristiyano at paano sila pinili o ibinukod ng Panginoong Diyos? Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica sa 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na tumalikod ang unang bayan ng Diyos, ang Israel, sino po ang pinili o ibinukod ng Diyos? Sa binasa natin, pahayag ni Apostol Pablo na isang sugo ng Panginoon Diyos, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahong Kristiyano, tumatawag ang Diyos. May ginagamit siyang sugo para ipangaral ang ebanghelyo. Alin po ba yung ebanghelyo? Yon ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya po, hindi dapat hintayin ng tao na marinig ang tinig ng Diyos na tinatawag ang kanyang pangalan upang maniwala siya na tinatawag siya ng Diyos. Gaano kahalaga na mapabilang ang tao sa mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo na itinuturo ng kanyang mga sinugo? Ang sabi ni Apostol Pablo, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Alin po ang tinutukoy na kaluwalhatian? Ang kaligtasan at ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan doon sa langit sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya isa pong napakadakilang kapalaran ang makasama sa mga tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano. Saan po
dinadala ng Diyos ang mga tinawag niya sa panahong Kristiyano. Sino po ang mga tinawag at tumugon sa tawag ng Panginoon Diyos sa panahong Kristiyano? Basahin naman natin ang nakasulat dito sa Kolosa sa 3, talatang 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sino po ang mga tinawag at tumugon sa tawag ng Diyos sa panahong Kristiyano? Sabi po ni Apostol Pablo, diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Kaya ang mga tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano, ang mga pinili, ang mga ibinukod niya, nasa isang katawan lang. Alin po ang tinutukoy na katawan? Pag binasa natin yung nakasulat sa Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya ang mga tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano nasa loob ng iglesia. Aling iglesia yun? Napakaraming iglesia ngayon. Pagka binasa natin ang Gawa 20:28, ang iglesia ni Kristo. Kaya nasa iisang iglesia lang ang mga tinawag, ang mga pinili, ang mga ibinukod ng Diyos sa panahong Kristiyano. Taliwas po ito sa paniniwala at inaangkin ng marami na ang mga tinawag ng Diyos ay nakakalat sa iba't ibang organisasyong pagrelihiyon o iglesia. Kaya napakahalagang maging kabilang ang tao sa iglesia ni Kristo. Alam natin, natalikod ang unang iglesia ni Kristo, pero meron pang ikatlong bahagi. Ang iglesia. Yung iglesia sa mga huling araw na ito na bumangon sa Pilipinas sa panahon ng mga wakas ng lupa sa pagkasangkapan sa sugo ng Diyos sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manal. Kaya nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo ang mga pinili ng Diyos. Ang pinaglalaanan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakahalagang manatili tayo. Maingatan natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Yun lang bang kaluwalhatian sa pagparito ng Panginoong Kristo ang nakalaan sa mga nasa loob ng tunay na iglesia? Ano pa ang natatanging pribilehiyo o karapatan ng mga kabilang sa tinawag, pinili o ibinukod ng Diyos para maging kanyang sarili? Balikan natin yung nakasulat sa Awit 4, talatang 3. Uulitin ko po yung binasa ko kanina, itutuloy ko lang. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banan. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Ano po ang natatanging pribilehiyo o karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tinawag, sa mga pinilit, ibinukod niya? Ang sabi sa talata, didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Kaya ang mga kaanib sa iglesia, hindi lang may karapatang maglingkod, hindi lang pinaglalaanan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa buhay na ito, may karapatan sila, may pribilehiyo sila na tumawag sa Panginoon o manalangin at dinggin ng Panginoon. Bakit po isang natatangi at napakahalagang pribilehiyo para sa mga pinilo o ibinukod ng Diyos ang tumawag at dinggin ng Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa
Kawikaan 1:28. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Bakit po isang natatangi at napakahalagang pribilehiyo para sa mga pinili o ibinukod ng Diyos ang tumawag at dinggin ang Panginoon Diyos? Sa talatang binasa natin, merong sinasabi ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kaya hindi lahat ng tumatawag sa Diyos sasagutin niya. Hindi lahat ng masikap na humahanap sa Panginoon ay masusumpungan siya. Kaya kailangan natin yung karapatan. Sa Iglesia ni Cristo, ipinagkaloob yung karapatan. Sa Iglesia ni Cristo, ibinigay yung pribilehiyo para tumawag at dinggin ang ating Panginoon Diyos. Maaring may mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon na nagtatanong o nagtataka, kabilang naman kami sa tinawag. Bayan naman kami ng Diyos sa mga huling araw na ito. Subalit, bakit may mga pagkakataong tumatawag o nananalangin kami sa Diyos, hindi naman siya sumasagot? Hindi namin nasusumpungan ang Diyos. Ano dahilan? At kahit nasa bayan na ng Diyos, meron pa rin kahit tumawag ay tinatanggihan ng Diyos. Hindi pinakikinggan ng Diyos. Ito ba ay isang anyo ng diskriminasyon sa panig ng Diyos? Alamin natin. Ano dahilan? Bakit merong kabilang sa bayan ng Diyos pero hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Babasahin ko uli yung talatang binasa natin. Sisimulan lang natin sa 24 hanggang 25 at itutuloy pa natin sa 28 hanggang 30. Sapagkat ako'y tumawag at kayo ay tumanggi. Aking iniuna ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Kung magkagayi tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya pala, kahit kabilang sa bayan ng Diyos, hindi pinakikinggan ng Diyos pagka tumawag o nanalangin, ito ang dahilan. Sabi ng Diyos, ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Hindi ninyo inibig ang aking saway. Hindi lang yun. Sabi ng Diyos, kanilang ipinagtanim ang kaalaman, hindi pinili ang takot sa Panginoon, ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Mga kapatid, kanina ay nilinaw sa atin na ang tinawag ng ating Panginoon Diyos, ang ibinukod o pinili niya, ay yung itinuturing niyang banal. Yung iniibig niya. Yung pinangakuan niya. Yun nga ang Israel nung una. Ang Iglesia ni Cristo, mula nung unang siglo, kaya itinuturing ng Diyos na banal ay sapagkat tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Iniibig ng Diyos ang Panginoong Kristo, iniibig ng Diyos ang iglesia. Sapagkat ang iglesia ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Inuulit namin, yung dami ng tao o kaanib, hindi yun ang batayan ng Diyos sa mga tinawag niya. Yung kulay ng balat, yung kasarian, yung katayuan sa lipunan, walang kinalaman yun. Sa patakaran ng Diyos sa ginagawa niyang pagpili o pagbubukod ng mga tao sa kanyang sarili. Nilinaw po ng Diyos sa mga talatang binasa natin ang mismong dahilan kung bakit hindi siya nakikinig sa marami. Ito ay dahil tinanggihan nila ang pagtawag ng Diyos. Mga nakikinig sa amin ngayon na hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang pagtawag ng Diyos sa panahong Kristiyano ay sa pamamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo o sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang kapatid na Felix Manalo. Marami pong tumanggap sa kahalala ng kapatid na Felix Manalo, kaya nga umanib sa iglesia ang marami, galing sa iba't ibang relihiyon. Pero merong iba na hindi nila tinatanggap ang pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, kaya hindi sila umanib sa iglesia ni Kristo. Pagka ang tao hindi umanib sa iglesia ni Kristo, na kinaroroonan ng mga tinawag ng Diyos, kahit tumawag sila sa Diyos, hindi makikinig ang Diyos. Paano nga yung nasa loob naman ng iglesia? Pero nananalangin, hindi pinakikinggan ng Diyos. Sapagkat merong nakinig naman ang aral. Tinanggap yung doktrina. Pero hindi naman sinusunod. Nagkasya sila na kaanib lang sila sa iglesia ni Kristo. Pero nakikita rin sa kanila ng Diyos na iniuuwi sa wala ang kanyang payo. Sinasaway ng Diyos, ayaw nila nung saway. Ipinagtatanim yung kaalaman o napopoot sa mga aral ng Diyos. Hindi sinusunod Hindi pinipili ang takot sa Panginoon. Wala yung banal na takot sa Diyos. Ginagawa ang balang maibigan, kahit mali. Ayaw nila ng payo. Hinahamak nila ang pagsaway ng ating Panginoon Diyos. Pagka ganon, kahit pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay hindi pakikinggan ng Diyos pagka sila ay tumawag. Kaya dapat po nating tiyakin na hindi tayo kailanman lalabag sa alinman sa mga tunay na aral o doktrina na mula sa Diyos na tinanggap natin sa sugo sa mga huling araw. Upang makatiyak tayo, lagi tayong sasagutin ng Diyos pagka tayo'y tumawag o manalangin sa Kanya. Ano po ba ang kasama sa pangako ng Diyos na sasagutin niya ang kanyang mga pinili kapag sila ay tumawag sa Kanya? Dito po sa Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ang garantiyang ito na ibinigay ng Panginoong Kristo ay napakahalaga sa buhay natin, araw-araw, lalo na ngayon na nababalot ang buhay natin ng napakaraming suliranin at mga kaguluhan na ang iba ay walang malapitan. Kahit may kaibigan, may kamag-anak, kadalasan ay nasusumpungan natin sila na ayaw tumulong. O gusto mang tumulong ay kulang ang kakayahan.
para tumulong. Kaya nga, tunay na mapalad ang mga kabilang sa ibinukod. Dahil gaya ng ipinangako ng Panginoong Sukristo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ang sabi, lahat ng idinadalangin, sampalatayanan lang natin na ating tinanggap na at kakamtin. Mamaya po lilinawin sa atin yun. Pero napakahalagang pangako ito na yung idinadalangin natin, kung sinasampalatayanan natin, tatanggapin natin yun. At inyo nang kakamtin. Sinong kabilang sa mga pinili ang tiyak na sasagutin ng Diyos sa kanilang mga panalangin? Pakinggan nyo. Ang nakasulat dito naman sa Mateo 21, 21 at 22. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyong nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ang nakatitiyak na matatanggap ang kanilang ipinananalangin ay yaong may pananampalataya at hindi nag-aalinlang. Marami po tayong pangangailang, lalo na sa panahong ito. May karapatan tayo. May pribilehiyo tayong hingin sa ating Panginoon Diyos. Pagka hiningin natin, dapat kalakip ang lubos na pananampalataya, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Bakit? Gaano po ba kasama kung nananalangin nga, ngunit nag-aalinlangan naman? Tingnan ninyo sa Santiago sa 1:6 hanggang 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Gaano kasama kung nananalangin nga, nag-aalinlangan naman. Tiniyak ng Biblia, yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Nananalangin na umaasa na tatanggapin niya yung kanyang hinihingi. Pero may pagkakataon, pinag-aalinlanganan niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos na ipagkaloob sa kanya ang kanyang hinihingi. Pagka ganun tayo, nag-aalinlangan. Ang tiniyak ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Huwag isipin. Katumbas ng huwag umasa na tatanggap ng anumang hinihingi sa Panginoon kung nag-aalinlangan. Maaring itanong ng iba, bakit hindi ko pa rin tinatanggap ang aking idinadalangin, gayong kabilang naman ako sa bayan ng Diyos at matibay ang aking pananampalataya na ipagkakaloob ng Diyos ang aking hinihingi. Ano pa ang kondisyon ng Diyos para yung ating hinihingi sa Kanya na ating sinasampalatayanan, ibigay niya sa atin? Dito sa unang Juan sa 5, talatang 14,
Ganito ang ating mababasa. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Sapat bang magkaroon lang tayo ng matibay na pananampalataya para matanggap natin ang ating idinadalangin? Meron pang ibang kailangan. Una, ang sabi, ito ang nasa ating pagkakatiwala. Dapat nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Ang sabi, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Kaya mga kapatid, pagka lalapit tayo sa Diyos, mananalangin tayo sa Kanya, suriin muna natin, timbangin natin, kung yung hinihingi natin ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos upang makatiyak tayo na sasagutin tayo ng Diyos. Dapat yung hinihiling natin sa Diyos yung makabubuti sa atin. Yung magiging kapaki-pakinabang sa atin. Hindi yung maglalayo sa atin sa Diyos. Maghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya para makatiyak tayo na hindi tayo kailanman lalabag sa mga kalooban ng Diyos, dapat nating tapusin ang ating panalangin sa paraang ginawa ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nanalangin sa Diyos. Nang siya ay haharap sa mabibigat na pagsubok. Nang siya ay haharap sa pagdurusa at kamatayan. Ang panalangin nga ng Panginoong Kristo, kung maaari, lumagpas sa akin ang sarang ito. Katumbas ng kung maaari, hindi ko maranasan ang mga paghihirap na ito. Pero ang sabi niya, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Katumbas ng ang mangyari ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya itiwala po natin sa Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay. Paano natin maipakikita? Paano natin mapatutunayan ang buo nating pagtitiwala sa Diyos? Kaya magagawa natin kung ano ang kanyang kalooban. Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa awit sa 37, 3-8. Ganitong sinasabi. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin at Kanyang palalabasin gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapapangyari ng mga masamang kata, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, ya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Paano po natin maipakikita ang buo nating pagtitiwala? Ang sabi, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Kaya ang tunay na tumitiwala sa Diyos, gumagawa ng mabuti. Alin po yung mabuti? Yun din ang mga salita ng Diyos. Ibinubuhay niya yung mga aral. Ano pa? Sa Panginoon mo hanapin ang iyong kaligayahan at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso.
Napakahalaga nun. Kailangan natin ng kasiyahan, ng kaligayahan, pero sa Diyos natin hahanapin yun. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ito, kailangan natin ang pagtatagumpay sa ating mga pagsisikap, sa panig ng mga kabataan, katapos ng pag-aaral, sa panig ng mga naghahanap buhay na ay magtamo ng magandang kalagayan, maging maayos ang relasyon sa kapwa-tao, at marami pang mga bagay na nagpapasaya sa buhay natin. Pero dapat laging isinasaalang-alang ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos natin hahanapin ang ating kaligayahan. Ano pa ang sabi? Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa dahil sa gumagawa ng masama. Oo't gumiginhawa, pero nasa kasamaan. Ang sabi pa, maglikat ka o tumigil ka sa pagkagalit. Bayaan mo ang poot. Huwag kang mabalisa. Maghahatid lang yan sa paggawa ng kasamaan. Paano po natin maipakikita ang ating buong pagtitiwala sa Diyos? May tiyak bang pangako ang Diyos? Nasasagot siya sa panalangin ng kanyang mga pinili sa mga huling araw na ito? Ang babasahin ko ay hula na nakasulat sa Zacarias 13:9. Pamilyar na po kayo sa talatang ito. Pero napakahalaga at napakasarap na pakinggan ang pangakong ito ng Panginoon Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Ganito sinasabi, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisan, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ito pong binasa natin ay hula, pangako ng Diyos tungkol sa ikatlong bahagi o ikatlong grupo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ano po ang hula tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw? Padadaanin ng Panginoon Diyos sa apoy, na ang tinutukoy na apoy, yung mga pagsubok, kasama din yung mga suliranin, yung mga tiisin sa buhay na ito. Yung nangyayari ngayon sa Iglesia ay kasama yan sa pagsubok. Pero ano layunin ng Diyos sa pagpapadaan sa Iglesia ni Cristo sa maapoy na pagsubok? Para dalisayin ang ating pananampalataya tulad ng pagdalisay sa ginto. Kaya, padalisay tayo sa Diyos. Yung mga pagsubok, gamitin natin pagkakataon yun para mapatunayan natin sa Diyos ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Pababayaan ba tayo ng Diyos na tayo lang ang dumaan sa mga pagsubok? Hindi. May pangako pa ang Diyos. Ang sabi, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin ng Panginoon ay ang aking Diyos. Sampalatayan na natin ito. Bayan ng Diyos ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Kaya mali yung sinasabi ng iba na hindi na bayan ng Diyos ang Iglesia. Natalikod na ang Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ang natalikod, yung mga masasamang leader, yung mga nabubuhay
hindi na ayon sa Ebanghelyo o hindi na binubuhay ang kanilang pagkakristiyano. Pero yung mga tapat na sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, didinggin sila ng Diyos pagka sila'y tumawag. At yun naman po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Oo, napakabigat ng pagdadala ng buhay ngayon. Napakaraming suliranin, palubha ng palubha, lalo na dyan sa Pilipinas. Napakahirap na ng buhay. Maligalig pa ang mga namumuno. Awayan ng awayan. Hindi lang yun. Itong digmaan sa gitnang silangan, nagpalubha pa ng suliraning pangkabuhayan. Pero, Iglesia ni Cristo tayo na tapat, nagtitiwala sa Diyos. Di tayo pababayaan ng Diyos. Buhay siya. Makapangyarihan siya. Siyang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Huwag na mawawala ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Bakit po? Gaano kasama? Anong babala ng Diyos? Kahit pa napabilang tayo sa bayan niya, pero nawala na tayo ng tiwala. Nawala na ang pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos. Tingnan niyo ang huling talatang babasahin ko dito sa Ezra 8, talatang 22. Ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Ano po ang babala ng Diyos sa mga pinili niya, sa mga ibinukod niya, sa mga tinawag niya sa iglesia, na tumigil sa pagtitiwala sa Kanya? Ang sabi, ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit o poot ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Yung pagpapabaya sa Diyos, pagtalikod sa Diyos yun. Pagtalikod sa Kanyang mga kautusan. Pagwawalang kabuluhan sa Kanyang saway, sa Kanyang payo. Pero sa kabilang dako, ang sabi ng Biblia, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Kaya huwag tayong magsawa ng paghanap, ng pagtawag sa Panginoon Diyos. Itiwala natin sa Kanya ng buong buo ang ating buhay at kapalaran. Hindi magtataga. Wawakasan ng Diyos ang mundong ito. Yung ipinangako niyang kaluwalhatian na kay Kristo, ipagkakaloob niya sa mga tapat na iglesia ni Kristo, sa mga ibinuhay ang ebanghelyo o ang Kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon Diyos. Kayo, nakasama naming nagtitiis, naninindigan sa panig ng iglesia, sa panig ng katotohanan, nagpapatuloy kayo. Hindi kayo nasisiraan ng loob. Oo, dumarating ang sandali bilang tao, nalulungkot, nasasaktan, pero hindi kayo bumibitiw sa panghahawak sa Diyos, sa pagtatapat sa inyong pagka-iglesia ni Kristo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napakatibay ng pangako ng Diyos sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Oo, pinagpahinga niya ang kapatid na Felix Manalo, ang kapatid na Eranio Manalo, yung tao lang na namahala sa iglesyang tapat ang nawala sa piling natin. Pero ang Diyos namamalagi, ang mga aral, ang mga pangako ng Diyos namamalagi sa atin. Panghawakan natin, yakapin natin yun. Huwag nating bibitawan ang ating pagkatawag, ang ating kahalala. Dito natin matatamo
Hindi lang ang mga hinihingi natin sa Diyos dahil sa kanyang kalooban, higit sa lahat, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayo na sumama sa pag-awit ng ating kahalan. Tumayo kayo mga kapatid. Dakila naming Diyos na punong-puno ng awa at pag-ibig. Naliligayahan po ang aming mga puso sapagkat sa pagsamba namin, naramdaman namin ang iyong pakikisama. Nakakaawit pa kami ng awit ng aming kahalalan. Naman namin nasa amin pa ang karapatan bilang mga tinawag, pinili, mga inihalal mo para maglingkod sa iyo, magtamo ng iyong mga pangako, higit sa lahat maligtas pagdating ng araw. Panginoon, sa iyo namin itinitiwala ang lahat-lahat sa buhay namin. Alam mo ang pinagdaraanan naming lahat, lalo na ang mga lingkod mong nasa Pilipinas. Panginoon, abutin mo ang lahat ng mga tapat na naglilingkod, nagtitiwala at umaasa sa iyo. Sumasampalataya kami pagka ikaw ang kasama namin, anumang hirap, anumang sakit at tiisin, makakayanan naming pagtagumpayan. Walang sino man o anuman na makahahadlang sa amin sa ginagawa naming paglilingkod at mga pagsamba sa iyo. Kaya sinasamantala namin ang mga sandaling ito na malapit ka po sa amin, Ama. Maari ba bago kami maghiwa-hiwalay, lapitan mo pang isa-isa ang mga anak mo sa kinaroroonan naming dako. Haplusin mo ang aming puso, pagaanin mo ang aming kalooban, lunasan mo ang kabigatan ng aming puso. Aliwin mo pa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ibihaya mo ang sagot sa lahat ng aming panalangin kung hindi naman labag sa iyong kalooban. Ama, napakasarap maglingkod sa iyo. Kahit maraming pagsubok, pagka ikaw ang umaaliw sa amin, nagagalak ang aming puso, lalo't ipinaaalala mo sa amin, matatapos ang lahat ng mga tiisin namin sa buhay na ito. Darating ang panahon, isusugo mo pong yung bugtong na anak upang ipagsama kami sa piling mo diyan sa langit. Diyan sa piling mo, wala na kaming pagluha, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang dalamhati sapagkat lilipas na ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Habang naghihintay kami, Panginoon, gawin mo pa kaming malalakas, gawin mo pa kaming matitibay upang anumang ipahintulot pa pang pagsubok, mapagtagumpayan namin, makatapos kami ng aming takbuhin. Alalahanin mo po ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay na naligaw, na nalayo sa iyo sa iba't ibang kadahilanan. Sana bigyan mo pa sila ng pagkakataon upang makabalik-was, makapagsisi at maitaguyod ang dating paraan ng kanilang mga paglilingkod. Higit naming itinadalangin ang iglesia. Ama, hindi kami nagsasawang umasa at magtiwala sa iyo na tatapusin mo ang lahat ng mabibigat na suliranin sa iyong bayan. Ibabalik mo sa dating kabanalan at kaayusan. Maghahari ang katarungan at katwiran mo. Alalahanin mo ang lahat ng mga pinag-uusig, lahat ng mga ginigipit, saklolohan mo, dalawin mo. Ibiyaya mong lahat ng kailangan, lalo na ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat
Nariyan kang palagi para aliwin kami, para paratingin sa Ama ang aming mga panalangin, para lunasan ang aming mga bagabag. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lakad ng aming pamumuhay, lalo na sa banal na paglilingkod sa iyo at sa Ama. Pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mo po ang lahat naming mga pagsasakit, alang-alang sa iglesia at sa tungkuling kaloob mo sa amin. Ama, tumitiwala kaming dininig mo ang aming panalangin. Iginawad mo sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen.